Mo, paano ba yan? Mga loyalista, siguradong magagalit kayo dito sa balitang ibibigay ko kapag tinapos nyo itong bidyong ito. Kaya ako sa inyo, lumayas na kayo. Kung hindi nyo kayang tanggapin itong balitang ihahatid ko ngayong araw, lumisa na kayo sa channel ko. Magagalit lamang kayo, hindi sa akin, pero siguradong magagalit kayo sa kamera. Bakit? Ayon kay Congressman Abante, congressman yan wala di umanong mga kongresista na handang sumuporta laban sa impeachment ni BP Inday Sara. Maliwanag? Maliwanag na masakit? Natatakot na rin ba kayo para sa bangag ninyong presidente? Akala nyo kay BP Inday Sara lang ang ibabalita ko? Kasama kay Ngagba. Ulitin ko, wala pang mga kongresistang handang sumuporta para itulak ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pero sa mismong Pangulo, meron ng mga kongresistang handang itulak ang impeachment laban sa kanya. O paano ba yan? May mga nangyayaring laro na sa kamera. Naglalaro na ang mga kongresista. Kasi malapit na ang 2028 election. Kaya kinakailangan na nilang maglaro para sa posisyon, para manatili silang bilang isang kongresista, mapaparty list man o maparepresentante man ng kanilang mga nayon. Nag-iisip sila, teka, sino susuportahan natin sa dalawa? Ang Pangulo na matatapos din naman ang termino niyan, o ang pangalawang Pangulo na magiging presidente pa yan at pwede tayong gipitin sa budget, oras na naging presidente na yan. Nakapag-isip-isip na mga buaya, mga kababayan. Mas sinuportaan na po nila ang impeachment ni Bongbong Marcos kaysa kay Inday Sara. O ito po ang mga sinabi ni Congressman Abante, mga kababayan. Mga loyalista, relax lang kayo dyan Kain muna kayo ng pulburon. Habang nakikinig dito sa balitang ibibigay ko sa inyo. Pero lilimitahan ko lang po ang pagtawa ko, mga kababayan, kasi sobrang katipo talaga ng lalamunan ko ngayon. Inuubo O eto na ho yung balita. Simpleng kwentuhan lang. Urong lang ako ng kaunti para maipakita ko po sa inyo. Ayan diba? Abante. Sino may sabi? Si Abante. Wala pa ring malawakang suporta sa impeachment versus BP Sara. Bravo! Ayos! Iyakan na. Kabahan na ang dapat kabahan. Namin ni Manila 6th District Representative at House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Benny Abante Jr. na sa ngayon ay wala pa umanong massive support mula sa mga kongresista para sa posibleng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag natapos ang 1-year ban sa Pebrero 6, 2026. Malapit nang matapos ang 1-year ban, no? Dapat mga ganitong buwan, may mga nararamdaman na tayo, mga mangilan-ngilan na mga kongresistang nagmamadali
sinusuportahan itong impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo pero wala pa. Sino ang may sabi? Isang batikang kongresista. Kongresista yan eh. Hindi naman yan Senado eh. Kongresista. Di hamak na mas alam niya ang galaw sa loob. Di hamak na mas marami siyang naririnig ng mga bulong-bulungan. Sino pa paniwalaan natin? Si Anticler o itong mambabatas na araw-araw na sa House of Representatives? Si Anticler, ingay lang yan eh. O ito pa, sa isang panayam sa radyo, nitong Enero 12, sinabi ni Abante na hindi niya nakikita ang matinding interes ng mga kaalyado ng administrasyon na itulak ang impeachment. Partida, mga kababayan. Kaalyado pa ng administrasyon pero tahimik po sila. Walang nagtutulak sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Natakot na o di kaya unti-unti nang magsisipagbaliktaran itong mga ito. Kinakailangan na lang muna nila ngayon manahimik. Oras na dumating ang araw na maisampa na ang impeachment laban sa Pangulo, siguradong mabubulaga. Singag ba, mga kababayan? Ba, teka, akala ko ba, kaalyado ko kayo? Bakit sumuporta kayo sa impeachment laban sa akin pero sa pangalawang Pangulo, hindi kayo sumuporta? Mangyayari yan, mga kababayan. Malamang, ganyan ang isipin ni Marcos. Nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administrasyon, congressmen to support the impeachment. Wala akong nakikita ang talagang massive support. Ayon o ani Abante. Ayon sa mambabatas, marami sa kanya nakausap ha. Ang naniniwalang mauuwi lamang sa wala ang hakbang dahil sa presensya ng mga pro-BP Sara sa Senado. Ayan. Kasi ngayon, mga kababayan, sa Senado, ito lingid po ito sa kaalaman ng karamihan. Ayon pa rin po ito sa ating kaibigang Butike. Meron ng nabubuong secret minority sa Senado, mga kababayan. Bagamat alam na po natin na meron pong Duterte Block at sila itong itinuturing na mga minority, ayan, kalaban ng majority which is itong majority ay kaalyado ito ng administrasyon. Ang minority, hindi, matik yan. Pero bakit po tinawag na secret? Kasi maliban po doon sa mga kilala po natin mga senador na nasa Duterte Block kung tawagin, mga kababayan. Sino-sino yan sila? Napakarami po yan. Maaaring kilala nyo po sila, mga kababayan. No? Kilala nyo po kung sino-sino itong mga Duterte Block na ito. Hindi na po natin isa-isahin. Meron pa pong nadagdag. Nadagdagan po ang Duterte Block sa Senado, mga kababayan. Kaya nga sa ngayon, secret muna di umano ito. Pero, naikwento po sa atin, hindi natin alam kung gaano katotoo ito. Kung totoo ba ito, mabuti. Kung hindi, kwento-kwento lang, marites lang. Sinabi ko lang rin po sa inyo. Antabayanan po natin. Dahil di umano, mga kababayan, sa presensya ng mga pro-BP Sara na senador, kaya walang naniniwala, mga kababayan, na
mauuwi sa impeachment o mapapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo kasi malakas po ang depensa ng Senado sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. So wala rin kwenta yan. Oo, halimbawa, sabihin natin tulad nung unang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Sa Kamara pa lang, hindi mo na kinakailangang itanong. Kasi, impeach na si Inday Sara sa Kamara. Sa Senado nun, kumusta? Di ba ang higpit ng labanan? Na-impeach ba si Inday sa Senado? Wala. Kasi kung pinagkaisahan si Inday Sara sa Senado, siguradong impeach talaga si Inday nung mga araw na yon doon sa unang impeachment laban sa kanya. Nung sa una pa lang wala na mas lalo na itong pangalawa. Nagsalita na rin si Abante, walang mga kongresistang handang sumuporta sa impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Pero mamaya sa Pangulo, babasahin ko gaano karami. Meron pa ring mga supporter si Vice President Sara Duterte that will go against the impeachment. It's only an exercise in futility pag tinuloy natin yan. Wala ring maaaring mangyari, dagdag niya. Kita nyo? Walang mangyari daw mga kababayan. O sinabi rin ni Abante na ang Makabayan Black, ito na, ang posibleng maghain ng reklamo at magiging malinaw ang tunay na lagay ng suporta kapag nagbalik sesyon ang Kongreso sa Enero 26. Makabayan Black lamang po, mga kababayan, ang maaaring maghain ng impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Maliban dyan, wala na. Kung bibig na, tumahimik po yung ibang mamabatas. Kasi siguradong maapektuhan po yung kanilang posisyon. Maaring hindi na sila manalo o hindi sila mababalik sa posisyon. So, anong ginakailangan gawin nila? Tumahimik na lang muna para yung nakaraang baho nila mahugasan.